Bago tayo magsimula, tayo'y manalangin. Charlene, pangunahan mo ang ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Naway kami po inyong gabayan sa araw na ito at maging maayos po ang aming pagdedemo. Gabayan at ingatan niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Yun lamang po at maraming salamat po. Amen. Amen. So magandang hapon mga bata. Handa na ba kayo para magkaroon pa tayo ng kaalaman patungkol sa pang-uri? Bago tayo magsimula, tayo ay magbabalik-aral. So, ang babalik-aral natin ngayon is kung ano ang pang-uri. Charlene, ano nga ba ulit ang pang-uri? Ang nakaraang aralin natin? Ang uri po, naglalarawan po sa tao, bagay, hayop. Tama. Magaling, Charlene. Ang pang-uri, ito ang nagsasaad o naglalarawan sa pangalan o panghalip. So, ang pinakabalik-aral natin ngayon ay ito ang pinakabalik-aral natin, ang panuto. Basahin ang mga pangungusap, sabihin ang salita na naglalarawan. So, babasahin nyo muna ang mga salita o pangungusap at sasabihin nyo sa akin kung ano nga ba ang naglalarawan sa bawat salita. Mauna ka nga, Angel, ang bilang isa, ano yung nagsasaad sa pangungusap? Matibay ang bahay ng aking ginawa. Yung pang-uri po matibay. Tama, matibay ang pang-uri. Matibay ang bahay na aking ginawa. So, ang nilalarawan niya ay yung bahay na kanyang ginawa. So, matibay ang ginamit niyang naglalarawan. Ang pangalawa kaya, ano kaya ang pangungusap dito na nilalarawan? Charlene? Maganda ang damit na suot ni Ana ngayon. Maganda po ang pang-uri. Tama. Maganda, magaling. Maganda ang pang-uri. Ang nilalarawan niya ay yung damit ni Ana. Ana. Gay naman, ano kaya ang pangatlo? Ano po, si Ella ay tahimik sa klase. Si Ella ay tahimik sa klase. Ano kaya yung nilalarawan dyan? Si Ella raw po ay tahimik sa klase. Very good. Si Ella ay tahimik sa klase. So, ang nilalarawan dyan ay yung pang-uri, tahimik. Ang nilalarawan nila ay si Ella. Ang pang-apat naman, ang mga mag-aaral sa aming eskwelahan ay matulungin. Ano kayo sa tingin nyo ang pangungusap na naglalarawan? Matulungin po. Matulungin. Tama, Charlene. Magaling. Ang nilalarawan niya is yung matulungin. Nilalarawan nila ang mga mag-aaral sa eskwelahan. Panglima, mabait na guro si Binibini Perez. Ano nga Mabait nilalarawan? Mabait. Mahusay. Sino kaya nilalarawan nilang mabait? Binibining Perez. Binibining Perez. Mahusay mga mag-aaral. So, dahil doon, meron bibigay si teacher ng gawain. So, ito ang isa sa ating gawain. Kantahin ang 3 bibe na may kasiglahan.
Kantahin na lang natin. Alam nyo ba ang liriko ng Tatlong Bibe? Sasabayan nyo ako Nakikinig ba Opo. kayo mga bata? Opo. O, sasabayan Yes nyo po. ako. May 3 bibe akong nakita. Mataba, Mataba. mapayat. Mapayat na mga Bibe. Ngunit ang may ang may pakpak. papak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. At dahil doon, nakanta na natin ang 3 bibe. Masaya ba kayo sa pagkanta ng 3 bibe? Opo. Sino kaya ang nilalarawan sa kanta? 3 bibe. Ang 3 bibe, mahusay, Charlene. Ano naman masasabi nyo sa mga bibe? Sila po ay mataba. Mataba? Ano pa kaya ang masasabi sa bibe, Jel? Ano po? Meron pong isang mapayat. Mapayat. Dahil ang bibe daw ay nilarawan nilang may bibing mataba, mapayat. At dahil doon, pumapasok sa atin ang pang-uri. So, meron ipapapasa dito si teacher na talata. Basahin tahimik at may katanungan si teacher pagkatapos. Tapos na ba magbasa? Opo. Kung tapos na tayo, babasahin ulit ni teacher ang talata. Makinig ha, at may katanungan ako kung ang aking inay. Si inay ay larawan ng isang babaeng Pilipina. Siya ay may mahaba at maitim na buhok. Pinakamabait ang nanay ko sa lahat. Hindi niya kami pinapabayaan at lagi niya kaming minamahal. Masipag si inay. Minsan, kahit na may nararamdaman na siya, hindi niya ito sinasabi dahil ayaw niya kami na nahihirapan. Masaya si inay kaysa sa amin. Sa aming baryo, si inay ang pinakamatulungin at lagi siya ang nalalapitan ng mga nangangailangan. Si nanay ang pinakamaganda sa kanilang magkakapatid. Si nanay din ang mas mapagbigay kaysa sa kapatid niya. Ang nanay ko ang lagi kong pinagmamalaki, mahal na mahal ko si nanay. Ano kaya masasabi natin kay nanay? Siya ay, ano kaya yung merong sa buhok niya? Mahaba, Charlene? mahaba po at maitim na buhok. Si nanay ay may mahaba at maitim na buhok. Sino kaya ang pinakamabait at pinakamatulungin sa kanilang lahat? Si nanay po. Si nanay, tama, magaling. Mas masaya si nanay kaysa kanino kaya siya mas masaya? Mas masaya si nanay kaysa sa amin. Sa amin. Tama, Jel, mahusay. Mas masaya si nanay kaysa sa amin. Sa amin.
Mas mapagbigay si nanay kaysa sa kanyang mga kapatid. So, Kapatid. pinaghambing siya. Mas mapagbigay si nanay kaysa sa kanyang kapatid. Dito, pumapasok na ang ating talakayan. Napansin nyo ba ang mga pang-uri kung paano natin ginamit? Opo. Tama, mahusay. Kung napansin nyo ang ating mga ginamit, kung tatanungin nyo ako kung ano po ba ang mga ginamit natin dong pang-uri. May iba't iba kasing kaantasan yon. So dito na papasok ang ating talakayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ang kaantasan ng pang-uri. Marami ba po bang kaantasan ng pang-uri, teacher? 3 lang ang kaantasan ng pang-uri. Isa-isahin natin yan. Unang kaantasan ay lantay o karaniwan. Pabasa nga ako, Angel, kung ano nga ba yung lantay? Ito ay naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Tama. Ang lantay ay naglalarawan daw ng isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Paano po naglalarawan ng isang katangian? So, isang tao lamang ang kanyang nilalarawan. May halimbawa dito ako. Mahaba ang buhok ni Charlene. Kanino nga bang mahaba ang buhok? Kay Charlene po. Kay Charlene. Ano kaya nilalarawan kay Charlene? Mahaba po ang Mahaba buhok. po. Mahaba ang buhok. Ang ginamit nating lantay dito ay mahaba. Kung naintindihan nyo na ang lantay o karaniwan sa ginagamit na pangungusap, isa-isahin natin kayo. Magbigay nga kayo ng isa-isang halimbawa. Una ka na, Angel. Maganda ang sapatos ng binili ng aking ina. Tama. Maganda ang sapatos na binili ng aking ina. Ano kaya yung ginamit na lantay doon? Maganda. Maganda. Ano naman kaya ang nilalarawan mo sa binili ng iyong ina? Aking sapatos po. Sapatos. Ikaw kaya, Charlene, ano kaya ang merong halimbawa kang nanlantay? Mabait ang aming punong guro. Mabait ang aming punong guro. Sino nga ulit ang nilalarawan mo, Charlene? Punong guro po. Punong guro. Ano ang ulit ang ginamit nating kaantasang pang-uri? Lantay. Lantay. Doon sa sinabi mong mabait ang aming punong guro, ano kaya ang pang-uring lantay doon? Mabait. Mabait. Dahil mahusay kayo, alam niyo na kung ano ang lantay o karaniwan. Lagi niyo lang tatandaan, naglalarawan ito ng isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Sunod naman nating pag-uusapan ang pahambing. Pabasa nga ako, Angel, kung ano yung pahambing. Ito ay pagtutulad o paghahambing sa dalawang tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. May mga pananda tayong ginagamit sa pang-uring pahambing, gaya ng mas at higit. Mahusay. Ang pahambing ay pagtutulad o paghahambing sa dalawang tao, bagay, lugar o hayop o pangyayari. Sabi dito, ang pahambing daw ay may panandang ginagamit. Ano nga po ba yon? Ito ang mas at higit. At lagi natin tatandaan, lalagyan natin siya lagi ng kaysa para mas maintindihan natin ang dalawang bagay na pinaghahambing. May halimbawa ko dito. Mas matangkad si Ana kaysa kay Alex.
Sino nga ulit ng mas matangkad? Si Ana. Si Ana. Si Ana. Kanino kaya siya mas matangkad? Kay Kay Alex. Alex. Kay Alex. Okay. Dito, pinaghahambing natin ang dalawang tao. So, dahil alam nyo na kung ano ang pinaghahambing o ilan ang pinaghahambing sa pahambing, ito ay dalawang tao lamang. So, sino kaya makapagbigay ng halimbawa? Charlene, ikaw ulit ang una kung ano yung halimbawa mo sa pahambing. Mas mahaba ang buhok ni Ana kaysa kay Ira. Mas mahaba ang buhok ni Ana kaysa kay Ira. Ano kaya ginamit nating pahambing doon, Charlene? Mas mahaba. Mas mahaba. Ang pang-uri natin doon ay mahaba. Sino kaya mas mahaba ang buhok? Si Ana. Si Ana. Dahil naintindihan mo na yung pahambing, si Angel naman ay may halimbawa. Mas payat si Charlene kaysa kay Angel. Mas payat si Charlene kaysa kay Angel. Sino kaya mas payat? Si Charlene. Si Charlene. Kanino kaya siya mas payat? Kay Angel. Kay Angel. Ano naman ang ginamit nating pahambing? Mas payat. Mas payat. Ikaw kaya, Jay, ano naman ang halimbawa mo meron ka? Ano po, teacher? Mas matalino si Axel kaysa kay Laura. Mas matalino si Axel kaysa kay Laura. Sino kaya mas matalino, Jay? Si Axel po. Si Axel. Ano kayang ginamit nating pahambing doon? Mas matalino. Mas. Mas matalino. Mahusay kayo lahat. Dahil naintindihan nyo na yung pahambing, ano ulit ang pahambing? Ilan yung hinahambing natin? Ilan kaya hinahambing sa pahambing? Dalawang tao po. Dalawang tao, bagay, lugar, o hayop. Dahil alam nyo na yung pahambing, magpapatuloy tayo sa pangatlong kaantasan ng pang-uri, ang pasokdol. Ito ay ginagamit kung higit sa dalawang tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari ang pinaghahambing. Jay, paulit nga yung pasokdol. Ito ay ginagamit kung higit sa dalawang tao, bagay, lugar o pook. Ay bagay o lugar. Hayop at pangyayari ang pinaghahambing. Sa pasokdol naman, gumagamit tayo ng mga pananda gaya ng pinaka, napaka at ubod. Sa pasokdol daw ay higit naman ang hinahambing higit sa dalawang tao. Kung sa pahambing, dalawang tao lamang ang hinahambing. Sa pasokdol, higit sa dalawang tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari ang pinaghahambing. At sa pasokdol naman, gumagamit tayo ng mga pananda gaya ng pinaka, napaka, at ubod. Meron ditong halimbawa. Si Jay ang pinaka-mabait sa buong klase. Sino nga ulit ang pinakamabait sa buong klase? Jay. Si Jay. Jay. Ano nga si Jay sa klase? Pinakamabait. Pinakamabait. Yung Hindi po pinakamabait, ito ano teacher. kaya siya pang-uri? Ano po? Sa pinakamabait, ano kaya yung pang-uri doon? Anong kaantasan ng pang-uri ang ginamit?
Pasukdol. Pasukdol. Mahusay, Charlene. Magbigay nga tayo ng halimbawa, Angel, kung ano yung pasukdol. Wait po, teacher. Mag-iisip lang. Mas magaling magturo si Tita Lena kaysa kay Ana. Mas magaling magturo si Tita Lena kaysa kay Ana. Kaso, Jel, ano siya? Pahambing ba o Pahambing. pasukdol? Ay, sorry po. Pahambing. Magaling, Pinakamagaling Charlene. magturo po sa lahat. Pinakamagaling magturo si Tita Lena sa lahat. Ayun ang tinatawag na pasukdol. Kung nalilito kayo ulit, ang pahambing ay 2 tao lang ang hinahambing. Ang pasukdol naman ay higit or maraming tao ang pinaghahambingan. Ikaw nga, Charlene, ano yung halimbawa mo dyan? Pinakamagaling ang estasyon ng ABS-CBN sa lahat. Tama. Pinakamagaling na estasyon ang ABS-CBN sa lahat. So, ang ginamit nating pananda sa pasukdol ay pinaka. Pinaka. Ano ulit nga ang pinakamagaling na estasyon? ABS-CBN. ABS-CBN. Ano nga ulit ang ginamit na kaantasan sa pangungusap mo, Charlene? Pasukdol po. Pasukdol. Naintindihan niyo na ba kung anong pinagkaiba ng lantay, pahambing at pasukdol? Opo. Kung naintindihan niyo na, ibigay nga ulit natin ang ibig sabihin nun. Ano nga ulit ang lantay, Angel? Yung isa lang po tinutukoy. Isa lang ang hinahambing o nilalarawan. Ano kaya ulit ang pahambing, Jay? Pahambing po, isa o higit pang inihahambing. Pwedeng tao, bagay, o hayop. Tama. Ang pahambing ay 2 tao ang inahambing at may pananda tayong ginagamit doon, ang mas at higit. Ano pa kaya yung kaantasan ng pang-uri, Charlene? Pasukdol po. Pasukdol, tama. Ang pasukdol ay Ginagamit kung higit sa 2 tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari ang pinaghahambing. tama. Ang pasukdol naman ay higit pa sa 2 tao. At dahil alam niyo na ang mga kantasan ng pang-uri, magpapatuloy tayo sa isang pagsasanay. So, ang pagsasanay natin ngayon ay tatawag ako ng isang mag-aaral upang ilarawan ang 2 nilang kamag-aral. Gamitin ng mga kaantasan ng pang-uri. Halimbawa, ako ay tumayo sa harapan. Ako yung magsasalita. Ang aking ilalarawan si Jay at Charlene. Gagamitin ko ang mga kantasan ng pang-uri sa paglalarawan sa kanilang 2. Halimbawa, si Jay ang pinakamatangkad sa kanilang 2. Ikaw nga, Charlene, ang maglalarawan kay Angel at kay Jay. Ilarawan mo nga sila. Mas maputi si Angel kaysa kay Jay. Mas maputi si Angel kaysa kay Jay. Jay, paano mo naman ilalarawan si Charlene at Angel? Mas mataba si Charlene kaysa kay Angel. Mas mataba si Charlene kaysa kay Angel. Ikaw naman, Angel, ilarawan mo nga si Jay at si Charlene. Kasing bait ni Jay si Charlene. Kasing bait ni Jay si Charlene.
Ang ginamit yung pang-uri doon na kantasan ay pahambing. Kasi gumamit kayo ng pananda na mas higit, mas kasing. Tapos, ang lantay naman kaya, paano nyo hihambing si Angel at Charlene J gamit ang lantay? Si Angel at Charlene ay mag-aaral ng May Kawayan College. Si Angel at Charlene ay mag-aaral ng Maycoyan College. Mahusay. Ikaw, Angel, paano mo ilalarawan si Jay at Charlene gamit ang kantasan na lantay? Si Charlene at Jay ay aking mga kaibigan. Si Charlene at Jay ay aking mga kaibigan. Okay, magpo-proceed tayo sa paglalapat. Sa paglalapat naman natin ay magpapangkat tayo sa 3. Ang lantay, pahambing at pasokdol. Ang unang grupo ay sila Jay, Angel. Ang pangalawang grupo naman ay si Charlene at Nikki. Ang pangatlo naman ay si Arlene at Pat. Ang unang grupo ay magbibigay ng 5 lantay. Ang pangalawang grupo ay magbibigay ng 5 pahambing. Ang pangatlong grupo ay magbibigay ng 5 pasokdol. Bibigyan ko lang lamang kayo ng 3 minuto sa paglista kung ano ba ang lantay, pahambing at pasokdol at sasabihin niyo sa akin kung ito ba'y mga lantay, pahambing o pasokdol. Next natin yung presentation kasi nandoon ang oras. Teacher, ano po sa akin pahambing? Yes, Angel. Pahambing sa'yo. Pag-group mo dito si Nikki. Apo. Akin po. Kay Charlene ay lantay at kay Jay. Ang pasokdol naman kay Arlene at kay Pat. Mag-start yung time ng 3 minuto. Tapos na ang 3 minuto. Magpo-proceed tayo sa paglalapat. Unang grupo, magbigay nga kayo ng 5 lantay. Charlene Okay at po. Jay. Ako po una. Napakasarap ng niluto ng aking ina sa aking kaarawan. Anong ginamit doon na pangungusap na lantay? Teacher, ano po? Anong ginamit nating salita na lantay?
Masarap magluto ang aking ina. Masarap. Ikaw kaya Shirley, anong meron kayang lantay? Mabait ang mga mag-aaral ng May Kawayan College. Ano yung ginamit na salitang lantay? Mabait. Mabait. Ang pangalawang grupo naman ay si Angel at Nikki. Angel, ano yung pahambing na bibigyan mo ng pangungusap? Wait po. Mas masarap magluto si Beba kaysa kay Bibo. Ang ginamit mong salita na pahambing ay Mas masarap po. mas masarap. Ang pangatlong grupo naman ay si Jay. Ano yung pangatlong magbigay nga kayo ng pasokdol? Pinakamataas na bundok ang Mount Everest sa buong mundo. Pinakamataas ang bundok na Mount Everest sa buong mundo. Ano yung salitang ginamit na pasokdol? Pinakamataas sa lahat. Pinakamataas sa lahat. Dahil dyan, alam nyo na ulit ang lantay, pahambing at pasokdol. Doon naman tayo papatuloy sa pagtataya. Sasagutan natin yung pagtataya. At tatawag ako isa-isa sa inyo para sagutan ito. Ang panuto naman nito ay isulat sa patlang ang wastong kaantasan ng pang-uri gamitin ang pang-uring nasa loob ng panaklong. Basahin mo nga, Shirley, ang number 1. Gisela ang patlang na mga awit na naging panauhin sa aming paaralan. Ang nasa panaklong na salita ay tanyag. Tanyag. Ano kaya ginamit na kantasan ng pang-uri? Lantay. Lantay. Pangalawa naman, Angel. Pabasa. Blank si Dan sa pagbibigay ng kuro-kuro sa kanyang kapatid. Mas mahusay. Mas mahusay. Ano kaya ginamit na kaantasan ng pang-uri? Pahambing. Pahambing. Ang pangatlo kaya, J, pabasa. Pangatlo, ang bahay sa tuktok ng gilid ay napakalaki. Ano kaya ang ginamit nating kantasan ng pang-uri? Pasokdol. Pasokdol. Ang pang-apat naman, Shirley, ikaw ulit. Ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa bayan ay pawang mga dakila. Anong ginamit na kantasan na pang-uri? Lantay. Lantay. Ang panglima naman ay si Maria, ang patlang sa buong klase. Ano kaya gagamitin natin ditong kantasan ng pang-uri? Pinaka. Pinaka. Pasokdol. Tignan nga natin, si Maria ang pinaka mabait sa buong klase. Pasokdol ang ginamit. Tingnan natin kung tama nga yung mga sagot nyo. Yan ang mga sagot. Sino naka-5? Charlene, very Ako good. po. Sino pa? Angel. Angel po. Ako po. Opo. Jay po. Abay, mahuhusay ang aking mga estudyante. Pupunta tayo sa takdang aralin. Ang takdang aralin natin ay basahin ang aklat na Daloy at Mithi sa pahina
77 hanggang sa 80. Yan, babasahin nyo para malaman nyo kung ano nga ulit bukas ang ating pag-aaralan. Next natin ang kasunduan. Ang kasunduan natin, naalala nyo, ang pinagkasunduan natin ay gusto nyo ng mga sasagutan. Yan, binigyan ko kayo ng mga sasagutan at ipapaprint ni teacher yan at ibibigay ko sa inyo. At yun lamang, maraming salamat mga estudyante ko at natutuwa ko na may nakuha kayong kaalaman. Salamat, Maraming Salamat po, teacher. Thank you po, teacher. Thank you po. Bye po.